Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po once again sa ating daily evening devotional. Ngayong gabi po, tayo po pangungunahan ni Sister Eleanor Roz. Ngunit bago po yan, tayo po muna mag-aawitan ng ating opening song at susundan naman po yan ng ating opening prayer. At ngayon po, tayo na po dadako sa ating opening song. Ama naming Diyos, na sa kataas-taasan ng mga langit, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong paggabay at proteksyon sa amin sa buong araw at kami po'y umabot sa mga oras na ito at muli po ay makapakinig ng inyong banal na salita. Naway bigyan niyo po kami ng karunungan at katalinuhan sa gabing ito upang ang iyong mensahe na aming maririnig ay aming maintindihan at tumatak ito nawa sa aming puso't isipan, maging gabay namin sa pang-araw-araw habang kami po'y nabubuhay dito sa sanlibutan. At gano'n din naman po sa aming tagapagsalita na may puspusin niyo po siya ng karunungan at katalinuhan upang kanya po itong may salaysay ng maayos at malinaw at na maitago niyo po siya sa likuran ng inyong krus upang lahat ng mamatawi sa kanyang mga labi ay naaayon lamang po sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat po sa mga biyayang nagkalob sa amin. Patawad po ako sa pagkamaspuhan ng pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Good evening, everyone. Welcome to our evening devotional. At ngayon, bubuksan natin ang aklat ng conflict and courage. So, ang title ng ating devotional for tonight is Converted at Last, November 12. So, in John 21:17, it says here, He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest May I request Ate Daniela to please share the video? So, sorry for the technical problem. I guess my internet connection is not good at this very moment. Welcome to our evening devotional. At ngayon, bubuksan natin ang aklat ng conflict and courage. So, ang title ng ating devotional for tonight is Converted at Last, November 12. So, in John 21:17, it says here, He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? So, mga kapatid, ang talatang ito ay nangyari pagkatapos mabuhay muli si Jesus. Si Pedro na minsang itinanggi si Jesus ng 3 beses ay tinanong din ng Panginoon ng 3 beses, Simon, anak ni Jonas, iniibig mo ba ako? So, here in our first paragraph, this heart-searching question was necessary in the case of Peter, and it is necessary in our case. The work of restoration can never be thorough unless the roots of evil are reached. Again and again, the shoots have been clipped, while the root of bitterness has been left to spring up and defile many. But the very depth of hidden evil must be reached. So, mga kapatid, napakalalim ng tanong ni Jesus. Simon,
son of Judas, lovest thou me? Hindi lang ito ang ordinaryong tanong tungkol sa pagmamahal, kundi isang tanong na tumatagos sa puso. It's heart-probing questions that examines the very foundation of our faith and love for Christ. Minsan kasi, we try to look okay on the outside. We clip the shoots of sin, meaning we fix our visible mistakes, but deep inside, the root of bitterness remains. So, if we don't let God touch the roots of our pride, jealousy, or unbelief, babalik lang ulit ang ating mga pagkukulang. Kaya mga kapatid, God doesn't just want us to behave right. He wants us to heal. He wants to heal us from the inside. Sabi nga nila, the Lord doesn't want a surface change. He wants a soul transformation. When Jesus asked Peter 3 times, he was not humiliating him. He was cleansing his heart and approving guilt, shame, and self-trust. So in our second paragraph, when the third time Christ said to Peter, lovest thou me? The probe reached the soul center, self-judge. Peter fell upon rock saying, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. Mga kapatid, sa ikatlong tanong ni Jesus, doon talaga tumama sa pinakasentro ng puso ni Pedro. The probe reached the soul center. That means the question finally touched the deepest part of his being. Peter could no longer defend himself. Wala nang dahilan, wala nang yabang. He only surrendered himself. So, he said, Lord, you know everything. Dito makikita natin ang tunay na repentance. Hindi na siya nagtago sa hindi siya nagtago sa confidence niya. Hindi na siya nag-justify. He admitted that only God truly knows his heart. Sa atin din, no? Mga kapatid, when God confronts us with their failures, the best response is not defense, but to surrender. When we say, Lord, you know my heart, we are letting him heal our hidden wounds. It's in the moment that true conversions happen, not when we speak perfect words, but when we fall onto the rock, who is Christ himself. So, makikita yan sa CC 222.3. So, in the third paragraph, this is the work before every soul who has dishonored God and grieved the heart of Christ by a denial of truth and righteousness. If the tempted soul endures the trying process and self does not awake to life to feel hurt and abuse under the test, that proving knife revealed that the soul is indeed dead to self but alive unto God. Mga kapatid, ito rin ang gawain ng bawat kaluluwang minsan ng nagkasala o lumayo sa Diyos. We've all dishonored Him in some way, like through words, through actions, or neglect. But here's the beautiful part. When we let the Holy Spirit probe us, when God tests our hearts and we don't resist or make excuses, it means something powerful. Ang ibig sabihin, patay na tayo sa sarili at buhay na sa Diyos. That's what the true conversation is. When self no longer rises up to defend itself or feel offended, but we humbly accept correction. Hindi siya madali. Yes, hindi madali mga kapatid. Sometimes, God allows painful lessons or broken moments to expose our pride. But these are not to destroy us. They are to clean us. Sabi nga, the knife that cuts also heals. God uses conviction not to shame us, but to restore us. Some assert that if a soul stumbles and falls, he can never regain his position. But the case before us contradicts this. In committing to his stewardship, the souls for whom he had given his life, Christ gave to Peter the strongest evidence of his confidence in his restoration, and he was commissioned to feed not only the sheep, but the lambs. A broader and more delicate work than had hitherto been appointed him. So, may ilan na nagsasabi na kapag ang isang tao ay bumagsak sa pananampalataya, hindi na siya magkakabangon muli. Pero mga kapatid, mali yun. The story of Peter proves that restoration is possible. Peter fell harder. Yes. He denied Jesus, but Christ still trusted him again.
After Peter's repentance, Jesus didn't reject him. Instead, he gave Peter a new mission, like, feed my sheep. Ibig sabihin, kahit nagkamali siya, pinagkatiwalaan pa rin siya ng Diyos na mag-alaga sa iba. What a beautiful reminder, mga kapatid. Your failure does not define your future. God can turn your past mistakes into a ministry. If you once fell, you can now help others stand. Kung dati kang nasaktan, ngayon gagamitin ka niya para magpagaling ng iba. Christ's confidence in Peter shows us that our worth in his eyes never disappears, even when we stumble. Next, Peter was now humble enough to understand the words of Christ, and without further questioning, the once restless, boastful, self-confident disciple becomes subdued and contrite. He followed his Lord, indeed the Lord he had denied. The thought that Christ had not denied and rejected him was to Peter alike and comfort and blessing. He felt that he could be crucified from choice, but it must be with his head downward. And he who was so close a partaker of Christ's suffering will also be a partaker of his glory when he shall sit upon the throne of his glory. Sa huli, mga kapatid, si Pedro ay naging tunay na mapagkumbaba. The man who was once proud and impulsive became gentle. He became teachable and full of grace. He finally understood what it means to follow Jesus, not with words, but with his life. He never forgot how Jesus forgave him. That memory became his strength. Kaya nang siya'y hatulan ng kamatayan, pinili niyang maipako ng pabaligtad dahil hindi siya nakarapat-dapat mamatay tulad ng kanyang Panginoon. That's humility born from love. So mga kapatid, this is the essence of true conversion. When our hearts are changed so deeply that we live not for ourselves but for Christ alone. Peter's story reminds us that no one is too broken to be restored, and no sin is too deep to be forgiven. So, mga kapatid, the life of Peter, that's it, no? The life of Peter teaches us this, that falling is not the end. Staying fallen is. Even if we deny Jesus through our actions or silence, he still calls by name and asks, "Do you love me?" True conversion is not about being perfect, but humble enough to let God heal us again. And once he restores us, our mission is the same as Peter, to feed his sheep, to love others, and to strengthen those who are weak. So mga kapatid, if you ever feel unworthy, remember, Jesus still believes in you. Like Peter, you can rise again, converted at last, and restored by grace. Thank you for listening, and good evening. Amen. Maraming salamat. The opposite work platform we tried in the past. Tried other work management platforms, not naming names. They all suck. Monday, total opposite. Didn't just work, right? And people became. So, maraming salamat po, Sister Eleanor, sa inyo pong pagpanguna sa atin sa gabing ito. At dito po, napakaganda po ng ating mensahe para po sa gabing ito. Ito po yung panahon kung kailan isusurrender na natin yung lahat sa ating Panginoon. So, mula sa ating pride and ego at sa ating mga sarili ay sinurrender na natin sa Panginoon. So, gusto natin na yung Panginoon na yung maglilid sa atin at hindi po natin hahayaan na pangunahan tayo ng ating pansariling desisyon. At ngayon po, binubuksan ko po ang dulang para po sa inyong karagdagan. Meron po tayong kasamahan dito si Sister Daniela at si Brother Winfred. At ganun din naman po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Kung meron po kayong gustong idagdag, i-comment down lamang po. So, good evening. Ayan, so
gusto ko lang magdagdag sa ating napag-aralan sa gabing ito, very nice po at talaga at ito din yung isang paalala sa atin na even na we have weakness, mga kahinaan tayo, minsan nagsisisi pa tayo bakit nagawa natin yun, pero may lesson. Merong pinapakita ang Panginoon sa ah, lesson ni Peter na kapag hindi tayo agad magsasabi na gagawin natin yung isang bagay kahit hindi natin alam yung mangyayari, kasi hindi tayo makaka-decide kung gagawin ba natin yun o hindi. Kasi nga, di ba si Peter, sabi niya na mahal niya yung Panginoon at hindi siya makakagawa o hindi niya, anyway, parang pagkakanulo na rin din yung ginawa ni Peter. But, yun na nga, sinabi niya nga sa Panginoon na minamahal kita at doon, yun nakita sa atin na hindi natin alam ano yung magiging desisyon natin kapag nandun na tayo mismo sa punto ng ah, kung paano o bakit natin yung nagawa. At in reality, si Peter is nagsisi siya. At yun na nga, sa atin din, kapag nakakapag-desisyon tayo, kailangan talaga nating ipanalangin talaga. Kasi hindi natin alam, halimbawa ngayon, nagpaplano tayo sa mga gagawin natin and then, in reality, hindi yun natin nagawa. In the time na gagawin natin yun, hindi natin nagawa yung mga plano natin. So, dapat ipaalam talaga natin sa Panginoon para may guide tayo. At isa din tumatak sa isip ko sa ah, napag-aralan natin sa gabing ito is yung Panginoon ay talagang alam niya yung mangyayari. Alam niya yung magiging plano natin. Alam niya yung gagawin natin. Kaya nga, pinaalalahanan na ng Panginoon si Peter na maging mapagbantay ka kasi si Satan ay talagang nagsisikap na kunin ka, agawin yung atensyon mo at para maikanulo mo yung Panginoon. Pero isa ding nagbigay sa akin ng ah, realization na kahit sabihin natin na mahal natin yung Panginoon, pero kapag nasa time na tayo, like sa ginawa ni Peter, ay napakahirap sabihin na mahal natin yung Panginoon. Kasi nga, nakakahiya, di ba? Na sabihin natin na mahal natin yung Panginoon, pero in that time na ginawa natin yung bagay na yun, nakakahiya sa harap ng Panginoon. Kaya nawa, isipin natin, ipanalangin talaga ang lahat ng desisyon natin at the same time, para tayo magabayan at yun, kailangan talaga yung guide ng Panginoon para hindi tayo mawala sa mga bagay na ah, dapat nating planuhin o magdesisyon tayo, ganun. So, I think yun lang po yung madadagdag. Maraming salamat po, Sister Daniela and Brother Winfred. Meron po ba kayong karagdagan? Magandang gabi po sa ating lahat. So, katulad din kay Sister Daniela, actually, katulad din yung karagdagan din yan. Ako, isa rin ako dito kasi sinasabi ko rin, mahal ko rin ng Panginoon, pero pagdating na in reality, parang nagko-conflict na. Ah, actually, natamaan din ako nito kasi tulad niyan, yun nga, pag in reality nga, nadadaanan ng tukso at saka, ayun, ang dami ko nang inaano sa sarili ko na, ang dami ng paalala ng Panginoon sa akin eh. Um, Paalala sa pamamagitan ng karamdaman pero nauuwi pa rin sa sariling interes. Kasi yun kasi may mga ano tayo na sa tingin natin, di ba? May mga plano nga tayo na sa tingin natin ay tama, di ba? Pero hindi natin naiisip na may kapahamakan. Kaya ang mahalaga nga talaga ikonsulta nga talaga sa Panginoon, magantay tayo ng kasagutan niya. Wag talaga natin yung bibiglain talaga para lang ma uwi lang talaga sa sariling kagustuhan natin. Kasi may ano yun na nga, yung mga plans na sarili na tingin natin tama. At saka may naalala ko yung sinabi rin dito na sa devotional evening devotional program natin yung
na hindi lahat ng mabubuting hangarin ay kalooban agad ng Panginoon, di ba? Sabihin natin magandang hangarin naman yung ano natin, pero hindi lahat-lahat, hindi sa lahat ng pagkakataon kalooban siya ng Panginoon. Kasi paano kung may magandang hangarin tayo kung hindi naman kalooban ng Panginoon, na pwede pa nating ikapahamak? Ako nangyari yan sa akin eh, na may magandang hangarin ako katulad ng paglipat ng simbahan, pero ano rin nang naging effect. May magandang hangarin din ako na magpa-member sa isang big church para ayun, mas damayan ako sa problemang ito na may time na may sakit mama ko, tapos isa pa mas makapag-serve pa sa church ngayon kasama ng mga kapatiran na yun. Pero hinadlangan siya ng Panginoon kasi alam niya kung ano ang magiging effect nito sa akin. Ako kasi yung tipong may pride din. Ngayon, gaya nga ng devotional nga natin, no? Hinayaan nga ng Panginoon na magdana si Pedro ng mga krisis sa buhay niya, which is sa buhay ko, nakakaranas din ako ng financial crisis. Ako, pinapipray ko nga sa Panginoon, kailan ba ako magkakaano ng trabaho? Kasi parang, pagkatapos na ng taong ito, yung alam mo yun, nagkakahirap na naman ulit ako, parang, krisis na naman. Sabi ko, Lord, kailan po ba ito? Hanggang kailan ba ito mangyayari sa akin? So dito ko nga natutunan sa devotional nga natin, no, kaya nga hinahayaan din ng Panginoon to mangyari para ayun nga matutunan din natin na magpakumbaba nga rin, di ba? At maging converted nga tayo sa kanya kasi mahirap, kasi akala nga sa Laodicean condition, kasi akala natin ang ginagawa natin ay tama na. Yung nagsasamba ka lang, kumaawit ka na, nag-aaral ka lang ng seta ng Panginoon, aral ng present truth, nag-aral ng three angels or mga ganyan. Yun yung nagiging ano na natin, pero hindi natin naiisip na may kakulangan pa pala tayo. Yun yung i-submit yung sarili natin sa Kanya. Yung pride natin, mga kagustuhan natin na hindi ayon sa Kanyang kalooban. Kaya na umaga nga, binasa ko nga yung The War is Real eh. War is Real, yung kay Ellen White din. Yung particular sa title na We are inviting Satan to tempt us. Ayun. Nabasa ko nga doon na yung mga maliin pala nating iniisip, mga decisions, yung mga yung mga kinakain natin, yung five senses natin na siyang ginagamit natin sa mali. Ayun, ini-invite din pala natin si Satan. Kahit yung pride din pala natin, yung pagmamalaki natin, iniimbita rin natin si Satanas doon. Kasi, di ba, kapag nagsasamba naman tayo sa kanya, di ba, hindi naman natin siya, usually sinasabi natin na hindi natin gustong sambahin si Satan. Ang Panginoon ang sinasamba natin. Pero hindi rin natin, we are not always aware of this na nagsasamba nga tayo sa Kanya, nagsasamba nga tayo sa Panginoon, pero sa mga ginagawa rin pala natin, si Satanas din pala ang pinaglilingkuran natin. So, kaya dumarating sa point na pinagkakanulo rin natin ang ating Panginoon. Just like ang ginawa ni Judas tsaka ni Pedro. But the difference between the two, si Pedro nakita na yung pagkakamali niya, whereas yung isa, ah talagang pinanindigan niya yung pagiging traitor niya sa Panginoon. Kaya maging aral din ito sa atin na we should always submit ourselves to the will of God. Kasi, alam mo yung sabi ng Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you nga, di ba? Paano natin paano natin makukuha yung paano yung hinihingi natin sa Panginoon kung mismong sarili natin ay hindi natin ipapasakop sa Panginoon, di ba?
Mangyayari lang din yan pag naibigay sa atin mga blessings ito, tulad ng financial blessings, tapos yung trabaho mo, ganun. Pwede rin natin siyang gamitin sa pansariling interes, abusuhin lang natin katawan natin, abusuhin lang natin yung blessings na binigay sa atin ng Panginoon. Di wala rin. Hindi siya nagamit sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sa counsels and stewardship nga, di ba, dapat gamitin natin yung mga bagay na ito sa ikaluluwalhati niya. 1 Corinthians 10:31, whatever you eat or drink, do it all for the glory of God, di ba? So, dapat ganun ang gagawin natin. So, dapat maging katulad din tayo ni Peter na nagsisisi at nakikita talagang pagkakamali. At we should be, ano, humbly submit ourselves to the will of God. Ah, so, yun lamang po. Maraming salamat po, Brother Winfred, sa inyo pong karagdagan. At tayo na po ay dadako ngayon sa ating closing song at magtatapos naman po tayo sa pamamagitan ng closing prayer ni Sister Danielle.
Tayo po ay manalangin. O dakila ng Ama na sa mga langit, maraming salamat Panginoon sa mga pag-aaral namin pong sa pag-aralan sa mga oras na ito, taglay na nagpapaalala sa amin na kami ay nawa ay maging tapat sa inyo. Tulungan kami, Panginoon, na patuloy na makapanagumpay sa aming mga kahinaan at patuloy na maangkin ang inyong pong katwiran. Tulungan ang bawat isa at sa gabing ito, sa aming pansamantalang pagpapahinga, ikaw po ang gumabay at mag-ingat. Gisingin din po kami sa umaga, taglay ang buhay at kalakasan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming dalangin. Patawad sa aming mga nagawang kasalanan sa isip, salita, sa gawa, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At dito po nagtatapos ang ating evening devotional sa gabing ito. Maraming salamat po sa sumama po sa amin dito sa Zoom. Magkita-kita po ulit tayo bukas ng gabi sa pareho pong oras para po sa ating evening devotional. At inaanyayahan ko po kayo na samahan kami bukas ng umaga para po sa ating daily morning devotional sa ganap na 5 a.m. So nawa po ang mga mensahe nating narinig ay ating isa-isip, isa-puso at isa-buhay upang makita ng sanlibutan ang liwanag na nasa atin. Ito po ang aking panalangin.